Nakamba ang sinturong depensa ng Donetsk. Alam ng Rusya na kailangan niyang gamitin lahat laban sa pinakamalakas na depensa ng Ukraine. Iyan ang utos ni Putin. Hindi ito gumagana. Mas sinusubukan ng Rusya, mas pumapalpak na pinatunayan sa kapalpakan ni Putin sa Donbas. Ang opensibang inaasahan sanang magwawakas sa digmaan ay nauwi sa pagkatalo ng Rusya habang naghahanda ang Ukraine para sa paglaya ng Donbas. Lahat ito ay makikita sa mga numero ng labanan. Talakayin natin ang teritoryo. Napakasama ng resulta para sa Rusya noong Abril na nagpapatuloy sa trend mula pa nung taglamig ng nakaraang taon. Ayon sa Institute for the Study of War o ISW, nakaranas sa mga puwersa ng Rusya ng netong pagkawala ng 116.01 na kilometro kwadrado noong Abril. May paalala na hindi kabilang dito ang mga lugar na posibleng napasok ng maliliit na unit ng tropang Ruso. Ang mga lugar na yon ay gray zones na hindi kontrolado ng Rusya o Ukraine. Kahit sabihin ng Rusya na sapat na ang isang sundalo roon, parang kinin nila ito. Itong pinakamalaking nitong pagkalugi ng Rusya mula Agosto 2024 kasunod, ito ng ilang buwang paliit ng palitang napapala. Habang mas marami kaysa dati ang sundalong isinusugal ng Rusya kapalit ng nawawalang teritoryo. Noong Marso, nitong 23.04 na kilometro kwadrado lang ang nadagdag sa Rusya ayon sa ISW. Masyadong mabagal at halos walang pagbabago. Noong Pebrero, nakakuha sila ng dagdag na 122.73 na kilometro kwadrado matapos ang Enero, kung kailan nakakuha ang Rusya ng 318.54 na kilometro kwadrado. Kung pagsasamahin mo ang mga bilang, makukuha mong 348 na kilometro kwadrado lang ng Ukraine ang nakuha ng Rusya sa loob ng 4 na buwan. Maliit ang bilang na yan na nagpapakitang si Putin ay nasa gitna ng sakuna sa Donbas. Sa 2026, inaasahang tuluyang babaagsak ang Donbas dahil sa presyon ng Rusya. Gusto ng Rusya na maniwala ka rito. At sinabi pa ng Kremlin sa Ukraine na dapat iatras ang mga tropa nila mula Donbas bago matapos ang Mayo, kundi mararanasan nila ang galit ng hukbong Ruso. Ibig sabihin, halos walang dagdag na teritoryo kapalit ng 10,000 sundalong nawawala bawat buwan. Kahit ganon, iginit pa rin ni Putin ang pagkuha sa Donbas at nagtakda ng deadline na Setyembre 2026 para masakop ito. Hindi talaga mangyayari yun. Hindi tugma ang mga numero at malalaman mo kung bakit mamaya. Inilunsad na ng Rusya ang matinding kampanya kasabay ng pagsisimula ng opensiba ngayong Tag-Shibol na posibleng tumagal hanggang Tag-Init. Pamunahing target sa Donbas ang Sloviansk dahil isa itong mahalagang bahagi ng depensibong hanay ng mga kuta sa Donetsk na matinding nagpapahirap sa Rusya ngayon. Pero para makita kung gaano kaseryoso si Putin na maisa katuparan ng kanyang kagustuhan, kailangan lang nating tingnan ang bilang ng mga pag-atake sa linggong bago ang Abril 27. Sa linggong yon, naitalang pinakamaraming labanan sa Ukraine sa loob ng 2 buwan. Sa sektor ng Pokrovsk sa Donbas, 305 ang pag-atake. Naranasan ng sektor ng Hulyopola ang 147 pag-atake. At tuloy-tuloy ito sa buong Ukraine, ngunit pangunahing nakatuon sa Donbas, na umabot sa 1,384 na pag-atake sa loob lamang ng 1 linggo, o halos 178 kada araw ang average. Naniniwala si Putin na ang paglawak ng kanilang pag-atake ay nagpapakita ng lakas ng militar ng Rusya. Ang pinakamataas na bilang ng mga pag-atake sa loob ng 2 buwan ay nangyari rin nung buwan na naitala ng Rusya ang una nitong pagkalugi sa halos 2 taon. Mas marami itong ibinubunyag kaysa gustong ipakita ni Putin dahil kitang mahirap pasukin ang Donbas, lalo na ang depensibong hanay ng mga kuta sa Donetsk kaysa inaakala ng Rusya. Patuloy na inuuna ng Rusya ang pagsakop sa Donetsk. Kung umabot sila sa hangganan ng oblast, halos kontrolado na ng Rusya ang Donbas. Pero 4 na taon na nating inuulit ito at yun ang punto. Hindi pa naabot ng puwersa ni Putin ang hangganan. Nakaharang pa rin sa kanila ang hanay ng mga kuta tulad nung simula ng pananakop. Mabagal ang pag-usad sa lupa, kaya iniisip ng Rusya na masyadong mataas ang gastos kaysa pakinabang kung kukunin nilang Donetsk sa puwersa. Hindi na lalapit sa pagbagsak ang Donetsk, alam ito ng Kremlin. Mabagal ang pag-usad ng Rusya dahil hinahati nilang atensyon nila sa buong Donetsk, bukod pa sa mga kalkulasyon sa labanan ng Ukraine na tatalakayin pa natin. May mga pag-usad, kahit maliit, kahit nababawi ng Ukraine ang mga ito sa pagpapalaya ng ibang teritoryo. Ayon sa Euromaidan Press, nagtagumpay ng kaunti ang Rusya sa Kramatorsk, Sloviansk at nasakop ang ilang maliliit na baryo. Natawid na ang kanal malapit sa Chasivyar,
kaya makalilika pa ang Russia ng pressure mula sa tagiliran sa ibang lugar. Sa Konstantinivka, kanluran ng Chasivyar, tinatangkang lampasan ng mga puwersang Ruso ang pamayanan mula Hilagang Silangan habang pinipilit nilang idiin ang Kramatorsk mula Timog Silangan. Ito ang mga plano. Pero kahit may tagumpay, hindi natutupad ng Russia ang mga gusto nito sa Donetsk. Ang problema na kinakaharap ng Russia ay masyado nitong ikinakalat ang puwersa nito habang sinusubukan nitong sakupin ang natitirang bahagi ng Donetsk. Mukhang kakaiba ang pahayag na yan. Lalo na't 6,000 kilometro kwadrado na lang ang natitirang sasakupin sa Donetsk. Dahil sa matinding dami ng namamatay ng Russia sa Donetsk at pagbagsak ng plano nila sa ibang lugar, napipilitan silang maglunsad ng malalakas na pag-atake sa mga pamayanang sinusubukan nitong lampasan, gaya na nakikita natin ngayon sa Konstantinivka. Ipinaliwanag ng analistang militar ng Ukraine na si Konstantin Mashevets ang kasalukuyang sitwasyon sa sektor na ito. Dahil nabigo ang Russia, napilitan ng 8 Combined Arms Army at 3 Army Corps na sumugod sa Konstantinivka sa pinakadiretsong ruta. Tinatakpan ng mga bangkay ng kanilang impanteryang pangatake ang Timog at Timog Silangang daanan. Mabagal, nakakapagod, at sobrang madugo at magastos ito, ayon kay Mashevets. Ganito ang sitwasyon ng Russia sa Donbas. Lahat ng pinakamagagandang plano ni Putin ay nauuwi sa wala sa isang labanan na hindi umaayon sa gusto niyang mangyari para sa alinman sa mga dramatikong deadline sa Donbas na itinakda niya, na malayo sa kung ano ang tunay na kaya makamit sa realidad. Sa ganitong sitwasyon, ang 6,000 kilometro kwadrado ay tila 600,000 na dahil napipilitan ang puwersa ng Russia na sumuong sa mga depensang nagdudulot ng napakalaking kaswalti. Hinadlangan ng Ukraine ang pagsulong ng Russia mula sa direksyon ng Pokrovsk. Matapos ang halos 2 taon ng labanan, nakuha ng Russia ang sentro ng Pokrovsk noong Enero at hilagang bahagi nito noong Marso. Pinaglaban ng Ukraine ang bawat pulgadang inabante ng Russia. Sabi ng ika-7 Rapid Response Corps ng Air Assault Forces ng Ukraine, 15,000 sundalo ang nawala sa Russia sa loob ng 6 na buwan hanggang Pebrero 13 sa pangunahing sektor ng depensa ng rayon lang. Kasama ang ibang depensa ng Ukraine, makikita na kahit malapit ng bumagsak ang Pokrovsk, libu-libong tropa pa rin ng Russia ang nauubos. Plano ng Russia ngayon na sumulong mula Pokrovsk papuntang Belitska sa timog ng Dobropilya. Ang layunin ay gamitin ang Dobropilya bilang isa pang sandigan na magagamit ng Russia upang atakehin sa tagiliran ang rehiyon ng Kramatorsk, Sloviansk mula sa kanluran. Patuloy na hinahadlangan ng Ukraine ang mga plano ng Russia doon at sa ibang bahagi ng Donbas. Ang kontraopensiba ng Ukraine noong Pebrero, kung saan nabawi nilang mahigit 400 kilometro kwadrado sa katimugang rehiyon mula Russia, ay talagang nakatuon sa Donetsk. Layunin ng Rusya na panatilihin ang teritoryo sa timog bilang buffer zone laban sa pagpasok ng sundalo ng Ukraine sa Donetsk. Nang mabawi ng Ukraine ang teritoryo, napilitan ng Russia na ilipat ang reserbang tropa na nakalaan sana sa labanan sa Pokrovsk at iba pang timog na lugar. Walang reserba ay nangangahulugang mas mabagal ang pag-usad at yan ang nakikita natin sa buong harapan ng Donetsk. Mulay, ipinapakita ito ng mga numero. Tumitindi at dumarami ang mga pag-atake, pero hindi nakukuha ni Putin ang mga teritorial na tagumpay na inaasahan niya. Pinakamagandang nagawa ng Russia ay masakop ang ilang baryo pero bigong makapalibot. Dito na nagiging seryoso para sa mga tauhan ni Putin sa Donbas. Malaki ang pinagbabayad ng napakalaking halaga ng Ukraine ang Russia para sa kaunting tagumpay. Kaya parang bitad ng kamatayan ng Donetsk para sa kanilang sundalo. Binababago niya ng lahat tungkol sa magiging kalkulasyon sa laranan ng labanan. Pero bago natin pag-usapan yan, nanonood ka ng The Military Show. Kung may natututunan ka mula sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang alinman sa aming mga pagsusuri. Tumugon ang Ukraine sa bagong pag-atake ng Russia sa Donetsk gamit ang pinaka-epektibong depensa, mga drone. Napakarami ng mga ito sa katunayan na malayo ng lamang ng Ukraine sa Russia pagdating sa dami ng mga drone na ginagamit nila sa mga frontline. Ayon kay Brigadier General Pavlo Palisa, pangalawang pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine, gumagamit na ngayon ang Ukraine ng 30% mas maraming strike drone kaysa Russia sa maraming sektor ng front, kabilang ang Donetsk. Ikinukumpara ni Palisa ang sitwasyon sa Kursk, kung saan noong Agosto 2024 nag-counter-invade ang Ukraine at noon huling nakaranas ang Russia ng netong pagkawala ng teritoryo taliwas sa kasalukuyan. Noong panahong yon, mas lamang ang Russia kaysa sa Ukraine pagdating sa strike drone. Ngunit nagawa pa rin ng Ukraine na makatawid sa hangganan at makapasok mismo sa Russia. Ngayon, Ukraine ang nangunghuna, bagaman hindi pa sa lahat ng front. Hindi lang dami kundi kalidad din ang mahalaga. Aminin natin, pantay na ang kalidad
dahil pinapaganda rin ng kalaban ang sistema nila. Pero malaki ang pag-iusbong natin, sabi ni Pulisa noong unang bahagi ng Abril. Kinumpirma ng mga Russian military blogger ayon sa Euromaidan Press na pabor sa Ukraine ang pagbabagong ito sa usapin ng mga pang-ataking drone. Dito makikikita na nabubuo na ang plano ng Ukraine para depensahan ang Donbas. Layunin ng Ukraine na gamitin ang mga drone para dagdagan ng presyon sa hukbong panlupa ng Russia sa abot na makakaya. At epektibo itong gawin sa pamamagitan ng pagpapalawak ng digmaan. Hindi na ito labanan sa harapan. Layunin ng Ukraine na gawing napakalawak ang mga kill zone na pinamumugaran ng kanilang mga drone para mapatay agad ang mga sundalong Russia bago pa nila makita ang linya ng mga kuta. Ang pag-usbong ng medium-range drones na gamit ng Ukraine sa pag-atake sa likurang bahagi ng Russia sa mga sinakop na teritoryo ay nagpapalakas sa estratehiyang ito dahil napipinsala ang network ng suporta na kailangang panatilihin ng Russia para tunay na makausad sa Donetsk. Ganito inihahanda ng Ukraine ang daan para sa isang kontraopensiba sa Donbas. Pinipilit nito ang Russia na pabagsakin ang sarili nilang mga tropa sa mga walang saysay na pag-atake na hindi naman nakakalampas sa mga kill zone. Kaya nagkakaroon ng isang kampanya ng pagubos na nagpapahina sa opensiba ng Russia sa bawat pagsubok na atake. Layunin nating gawin ang sitwasyong nabanggit sa simula ng video. Habang mas nagsusumikap ang Russia, mas lalo silang nabibigo. At kahit ng pagkabigo ay maaari pa rin magdulot ng ilang tagumpay sa teritoryo para sa Russia, gaya na nakikita natin sa ilang bahagi ng Donetsk. Pababa ng pababa ang nakukuha nila bawat buwan at ang halaga ng mga tagumpay na yon ay nagpapahina sa Russia. Mukha bang di makatotohanan ang planong yan? Tingnan lang ang mga kaswalti ng Russia para makita kung bakit mahalaga sa Ukraine na mangibabaw sa drones para sa depensa at paglaya ng Donbas. Sa pagitan ng Disyembre 2025 at Abril 2026, nawala ng Russia ng 156,735 sundalo. Mga kumpirmadong kaswalti ito, hindi tinatansyang bilang. Ang Army of Drones ng Ukraine ay nagtatala ng bawat sundalong nasawi dahil sa ambisyon ni Putin at posibleng madagdagan pa ito ng libu-libong hindi na italang pagkamatay. Hindi nakakakuha ang Russia ng dami ng recruit na kailangan nito para mapunan ang kakulangan dahil kulang ito ng maigit 8,000 sundalo para matakpan ang mga kaswalti nito sa loob ng 5 buwang nabanggit. Pero ang mas malaking issue ay kung ano ang ibig sabihin ng ganitong kalaking bilang ng pagkamatay para sa Russia sa mga lugar tulad ng Donbas. Tandaan, pinalakas ng Russia ang mga pag-atake sa Donetsk. Posible lang ang ganitong operasyon kung may malaking puwersa sa lupa para umatake. Mas malaki ang lugi ng Russia. Mas maraming sundalo ang nawawala kaysa sa nare-recruit nila kahit saan pa mangyari ang mga pagkalugi na yan. Sa Donbas man o hindi, nakakapagpahina ito sa kabuuan. Kung mapapatuloy ang trend na ito, makikita natin na maaring mauwi ang Russia sa isa sa dalawang kalalabasan. Maaring bumagal ang bilis ng kanilang mga pag-atake habang sinusubukan ng Russia na mapanatili ang laki ng kanilang mga unit na hindi maiiwasang magdulot ng mas kaunting tagumpay o kaya naman ay subukan ng Russia na panatilihin ang bilis ng kanilang mga pag-atake ngunit gamit ng mas maliliit na unit na magpapahina sa mga pag-atake at magre-resulta sa mas maraming namamatay. Parehong masama ang magiging resulta para kay Putin sa Donbas at hindi rin maganda ang sitwasyon doon na yon. Kailangan pang sakupin ng Russia ang nasa 6,000 kilometro kwadrado sa Donetsk bago nila masabing hawak na nila ang Donbas. Hindi man lahat ng nasawi nitong mga buwan ay sa Donetsk. Sapat ang mga nangyayari doon para makita kung gaano kalaking sakripisyo ang kailangang isakripisyo ng Russia para matupad ang ambisyon ni Putin. Noong Abril 8, iniulat ng United 24 Media ang pahayag ni Palisa na nawawalan na ang Russia ng 316 na sundalo sa bawat kilometro kwadradong nasasakop sa Donetsk. Halos doble na yon ng bilang ng mga sundalong nawawala nila para sa parehong tagumpay nung nakaraang taon sa parehong panahon at nagdudulot ito ng napakasamang kwenta ito para kay Putin sa Donbas. Kung magpapatuloy ang mataas na bilang ng kaswalti, kailangan ni Putin magpadala ng 1.86 na milyong sundalong Ruso sa kamatayan o matinding pagkasugat bago tuluyang bumagsak ang Donbas. Mas mataas ito ng mahigit 500,000 sundalo kumpara sa kabuuang kaswalti ng Russia sa buong digmaan. Ipinapakita nito na ang Donbas ay patibo ng kamatayan para sa mga puwersa ni Putin kahit na may tagumpay sila. Nakadepende ito kung mapanatili ng Ukraine ang antas ng kaswalti na 300 at 16 na sundalo bawat kilometro kwadrado. Hindi pa yamtiyak. Pero sa esensya, ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay naipitin ng Russia ang sarili nito sa isang sulok. Yugnay mo ang mga pagkawalang ito sa mas mataas na bilis ng opensiba at makikita mong mas marami ng sundalo ang ginagamit ng Russia para makakuha ng mas kaunting lupa sa rehiyon ng Donbas kaysa dati. Nakakapagbigay pa rin ng presyon ng Russia, pero hindi sa buong frente ng Donetsk. Masyadong pinapalawak ng Russia ang kanilang puwersa at drone, kahit may 1.3 sa isa na kalamangan sa drone ang Ukraine.
Nagkakawatak-watak ang opensiba ng Russia at nabibigo ang mga tangkang paglusob sa tagiliran, habang nagtatagumpay ang Ukraine sa ibang lugar, kaya bumabagal ang Russia sa Donbas. Ngayon, tingnan naman natin ang pinakamagandang posibleng mangyari para sa Russia. Kapag bumagsak ang Donetsk at nakuha ng Russia ang Donbas, sabi ni Pulisa noong Marso, aabuti ng 1.5 taon ng Russia para magawa yon, batay sa bilis noong Enero at Pebrero. Ibig sabihin, tapos na at wala na ang target ni Putin para sa Setyembre, 2026 na isang panalo na rin para sa Ukraine. Kapag hindi natutupad ang mga sinasabi ni Putin, humihina ang tsansa ng Russia na kumbinsihin ang kanluran na ibigay ng Ukraine ang Donbas. Isa pang punto. Sinabi ni Pulisa ito noong Marso. Isa panahong mabilis umusad ang Russia sa Donetsk. Mukhang masyadong ambisyoso ang 1.5 taon para makuha ang Donbas, lalo na kung patuloy na mapapatas ng Ukraine ang kaswalti ng Russia. Marami pang kaswalti ang inaasahan. Baka hindi sila umabot sa 1.8 milyon, pero tiyak na kailangang isugal ng Russia ang daan-daang libong buhay para makuha ang natitirang 6,000 kilometrong kwadrado ng Donbas. At ito na ang pinakamagandang senaryo. Lahat ng makakaya ng Ukraine ay ginagawa sa Donbas para maiwasan ito. Bukod sa mapanganib na harapan at mga kill zone na pinuno ng Ukraine ng mas maraming drone kaysa kayang harapin ng Russia, sinimulan na rin ng Ukraine ang kampanya ng mga pag-atake ng drone mula sa katamtamang layo sa Donetsk na sumisira sa supply line at support system ng Russia para sa tropa nila sa harapan. Ang mga ruta ng transportasyon sa Donetsk Ring Road at sa mga lugar gaya ng Holivka, Andrivka at Zures ay tinatamaan ng pinakabagong henerasyon ng mga drone ng Ukraine. Lahat ng strike na ito ay para pabagalin pa ang Russia. Kapag mas kaunti ang suporta ng mga sundalo sa unahan, mas marami sa kanila ang namamatay sa bawat kilometro kwadrado na kanilang nasasakop. Ito ang attrition sa ika-21 siglo. Naging bihasa na rito ang Ukraine at maaari itong maging susi sa pagpapalaya sa Donbas sa pangmatagalan. Ayon sa Jamestown Foundation, kaya ng mga medium-range drone ng Ukraine umatake hanggang 100 kilometro sa likod ng linya na hindi natatapatan ng Russia dahil kulang sila sa depensa sa Himpapawid. Mahalaga ngayon sa Ukraine na unti-unting pahinain ang bawat bahagi ng opensiba ng Russia. Madalas mapansin ang mga numero sa balita. Pero ang dahan-dahang paghina ng pundasyon ng opensiba ng Russia sa Donbas ang magdadala ng tagumpay. At nariyan pa rin ang Fortress Belt. Ang bahagyang pag-usad ng Russia sa Donetsk ay hindi pa rin umaabot sa mga kutang 12 taon ng ginagawa ng Ukraine sa Fortress Belt mula nang simula ni Putin ang pananakop noong 2014. Kailangang lampasan ng Russia ang mga ilog, mga minefield, mga harang laban sa tangke, bunker, walang katapusang mga kill zone na puno ng mga drone, at mga lungsod sa Fortress Belt para makamit ang tagumpay na parang pagkatalo rin. Ito ang ginagawa ng Ukraine. Inihahanda nilang entablado para ilaan ng Russia ang lahat sa Donbas, na magreresulta sa isa sa 2 posibleng kinalabasan. Maaring gawin ng Russia yon, kahit masira pa ang sarili nitong hukbo, para makuha ang Donbas. Masisira ang mga plano ni Putin sa natitirang Ukraine at maaring hindi na maging ligtas ang Russia sa mga nakuha nitong teritoryo dahil sa kontra-atake ng Ukraine. Pangalawa, binabasag ng Ukraine ang mga paglusob ng Russia hanggang sa attrition mismo ang kumigil sa mga puwersa ni Putin na makaabante ng sapat para makuha ang Donbas. Pagkatapos, maaaring magsimula ang pagtulak pabalik ng Ukraine sa rehiyon habang nawawala sa Russia ang lahat ng nakuha nito dahil sa katigasan ng ulo ni Putin. Ang mga susunod na buwan ay magsasabi sa atin ng marami tungkol sa kung gaano kaepektibo ang estratehiya ng Ukraine, lalo na habang nagsisimula ng sumikat ang araw ng taginit. Sa ngayon, matibay ang estratehiyang yon, kaya halos wala nang magawa ang mga puwersa ni Putin kundi mawasak sa pag-atake rito. Huwag ding kalimutan ang tagumpay ng Ukraine sa ibang lugar na nagpapahina sa opensiba ni Putin sa Donbas. Nahihirapan ang puwersa ng Moscow dahil sa bumabagsak na lohistika, habang ang aktibong depensa ng Ukraine ay nagpapabago ng takbo ng labanan pabor sa kanila. Alamin kung paano sa panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para hindi mo mamiss ang aming mga pagsusuri tungkol sa sitwasyon sa Donbas. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.